Ay, tingnan naman ninyo ang nangyari sa akin. Oh, ay, oh. Alam ba ninyo kung paano nangyari ito? Nanood ako ng Ben's Fashion Show. Siyempre, natuwa naman ako, masaya ako. Tapos ngayon, may kasama akong dalawang assistant, si Otep, saka si Kay. Naisipan namin, halika, kumain na muna tayo kasi gutom kami. Akala ko naman, pantay na ang samento. Hindi ko alam yun, pero pala na may naka-slit doon na isang step na biglang hindi hindi ko natapakan maigi yung dapat tapakan. So, ayan, bagsak na naman ako. Ang unang pumasok sa akin, oh my God, baka manapagaya na naman ng itong aking legs naman ito na-operate ito, nalagyan ito ng titanium during the contest ng Miss Taguig din. Sa Taguig din na nangyari. So, ano ba? Ano bang meron galit sa akin ng Taguig? Bakit ako pinipilay nila ako? But anyway, tama na yon. Talaga nangyayari ang hindi dapat mangyari sa hindi mo inaasahan. But anyway, alam ba ninyo na nangyari ito Sunday ng gabi? Nakapag-dinner pa kami after the accident, nag-dinner kami. The reason why kaya kami nag-dinner, pumasok agad kahit sa anong restaurant na pwede pasukan dahil sa yelo, nilagyan ko agad ng yelo at dahil alam mo naman ang mga first aid. Yun ang pinaka number 1 na ginagawa, yellow. Pag napilayan na ganon. Tapos, yung tinawagan ko yung doktor, kaso lamang, pinapupunta nila ako sa hospital agad, nakatong wala akong driver. Ayoko naman mag-taxi. O sabi ko, wag na lang, tiisin ko na lang, bukas na lang. Pero Diyos ko, the whole night, tumitibok-tibok sa sakit. So, ang naisip ko, sige, punta na lang ako sa De Los Santos kasi nandun yung doctor na si Dr. Flores. Pagdating namin doon, naayos naman yan. Tapos kami, alas 5. But I really have to go. This is a must. Kailangan magtuloy-tuloy na ako sa panunood ng Miss Universe Philippines 2025 prelims. Hindi ko naman alam, yun pala, ang aga namin nagpunta doon dahil akala namin mag-uumpisa na ang contest ng alas 6 ng hapon. Yung pala, may pa-contest pa nung Mr. Global Philippines. May contest sa mga lalaki. So, na-late ata ang umpisa rin nila. Tapos, iintay pang matapos hanggang sa, naku, ano ba ito? Gagabihin ata kami ng aking panonood nito. But anyway, pinapasok naman kami kahit bawal kami pumasok dahil ang aming ticket kasi for the prelims lang ng Miss Universe Philippines 2025 . So, nakita namin yung later part ng contest na yung mga nanalo doon sina Kirk Bondad, parang Mr. Hindi ko na alam mga titles kasi International. Mr. Parang ganon. Pero ang pumasok sa isip ko, nakita ko doon si Kirk. Tapos, nandun si Halu. Naman ko sino si Halu. So, syempre, may kaunting kiliti, may kaunting, istorya, may narrative, nga. At ang isang talagang hindi ko nakalimutan na isang runner-up na taga Laguna na isa siyang athlete, pero at the same time, makeup artist. Maloka ka. Pero very interesting. At least tayo iba. That's for. And then, natapos sila siguro mga alas 9. Finally, nag-settle down. And then, nag-umpisa na ang beauty contest, ang preliminaries. So, ayun, medyo antok na rin ako kasi syempre, under medication pa ako. So, sabi ko kay Katapi Giroa na kasama ko, tiisin na natin ito. Kahit antok na ako, manood na lang tayo, maigi. Namnamin na lang natin at enjoy na lang natin kung anong gagawin ng mga girls ito. At tapos, let us be the judge or bigyan na lang natin ng kaunting assessment kung sino talaga ang para sa amin pwedeng magsuot ng corona. Pero alam mo, kahit syempre,
kayo ba naman ang may ganito ba naman na cast? Tapos syempre under medication kayo, di syempre parang antok ka pa rin noon, parang lango ka pa rin noon. Pero nag-enjoy naman ako ng todo-todo kasi nga, in spite of my situation, ang daming lumalapit sa akin. Iba't ibang klaseng bading, mga nakabistida, mga gwapong bading, mga kilala ko by names, by faces, and mga matagal ko ng mga nakakasama at mga kasing hilig ko rin sa beauty contest, na lahat isa ang sinasabi, Mama Rine, ano ba, pinanunood ka namin. Lalo yung episode yun ni Mother Ricky sa iyong vlog. Ako naman, ginagawa ko itong vlog na ito, pero parang okay lang kung anong situation. Pero ngayon ko na-realize, may fan base pala kami. Kaya, doon sa mga nagmamaasim, sorry, nanonood sa amin. Kaya, whether you like it or not, you've got to take us. I love you anyway. So, again, tandaan to. Ito ang huwag nyo kalilimutan. Please, like, share, subscribe, at dun sa mga gustong mag-vlog, mag-comment kayo whether it's nice or good. Sige lang, basta nanood kayo na may gusto kayong opinion, sige, share it with us. At syempre, kahit saan ako pumunta, kahit natutulog na ako, kasama ko itong mahiwagang baol. Kita naman nyo, di ba? Semi-precious stones, encrusted. At minana pa sa mga lola. Dito sa banda dito, yung mga potential winners, mga top 10. The other one naman ito, yung mga 11 to 20. So, dito, pag binuksan ko yun, binasa ko, magbibigay ako ng short comment on what I saw and my impression on the girls. Kaya dito, again opinion ko lang ito. Hindi ako judge dito, hindi ako major judge. Kung ano man sinabi ko, wag niyo sasabihin na nagdi-dictate ako. Hindi ganun yon. May mga judges para sa contest. Ako dito, kumbaga meron lang ako dito. So, kung ano man yung sinabi ko dito, whether you like it or not, nanonood kayo ng vlog nito, take it na lang. So, dito na muna tayo sa 11 to 20. Again, ulitin ko, this is my personal assessment. This is my personal opinion. So, whether you like it or not, please take it. At ang una nating nabunot ay si Juliana Fresado na taga Iligan City. Maganda ito, mistisahin, mistisilia. At ang alam ko, kasama ito sa Mags 10 yung isang sponsor award. Mistisa, medyo matangkad. Refreshing naman ang mukha niya. Hindi ko pa siya nakita sa mga major national contest Pero ano ito, pwedeng lumaban ito. I like her. Ito, number 2, na pwede sumama sa 11 to 20. Ifugao, Valerie West. Siya po ang nagre-represent ng Filipino Society of New York. Alam ba ninyo, Diyos ko, yung nakaupo sa likod namin, mga bayaran atang fans yun, kumakatili ng Ifugao, sa umpisa pa lang ng show, Ifugao na siya ng Ifugao. Pero nung tiningnan ko, siguro naka-G-string itong mga babaeng ito. Pero, mga mukhang diehard talaga ng taga New York ito. Maganda itong batang ito, yung Filipino Society of New York. Si Valerie West. Pero alam mo naman pagka mga taga New York, taga ibang bansa, at hindi masyado nakapag-train tulad ng training dito ng mga local candidates, hindi nila kaya yung ginagawa dito ng mga local candidates.
Pero syempre, I presume and I assume na ano talaga siya, galing siya sa New York, magaling talaga ito mag-English na. At saka she could express herself better in English. Kasi yun ang kanyang native tongue na eh. Lumaki na siya dun eh. Nirepresent lang niya Ifugao. O, ito na yung susunod. Oy, Pasig City, Lexi Eugenio. Parang she's one of those Filipina-looking girls. Hindi siya mistisa. Although alam nyo, itong batch na ito, ang dami mga mistisa na masasabi ko mas maganda ang batch na ito kaysa no last year. Ang dami dito na well chosen na mga franchise holders, kaya ang hirap dito ng mga labanan na ito. O, ito na ang susunod. Ay, from Davao, representing the Filipino Society of Hawaii, si Angelit Pasco. Another Filipina-looking girl ito. Okay, maganda. Pwede sumali sa top 20. Interesting naman ang face. Itong susunod. Benguet, si Michael Ibarde. Alam mo, marami nagsasabi na malakas ang laban itong Benguet na ito. Kasi sexy siya. Napaka-exotic ang kanyang ganda. At saka maganda ang katawan niya, ha. The way she was packaged was okay naman for her look. Very ethnic looking siya dito. And for the top 20, easily, papasok siya. Andun siya. Itong susunod na, ang Nueva Ecija. Nagrepresent siya ng Melbourne. Chanel Olive Thomas. Mistisa din ito. Maganda rin ito. And, she's beautiful for being a mestiza. And, mas dito naman, it doesn't guarantee na porket mestiza ka, winner ka rin. May mga mas magaganda na native looking, ethnic looking, na mas maganda kaysa sa mga mestiza looking. So, let's see how she will fare sa pageant, and tingnan natin kung paano siya ipapackage sa kanyang mga supporters, sa kanyang mga stylists. Kasi it matters a lot. Kailangan magandang makeup mo, makeup na babagay sa iyo, at saka ang higit sa lahat, ang hairstyle, at of course, ang gown. Ang gown. Alam mo, ito lang comment ko. As a fashion designer, I should not be commenting on this, pero I can't help but to give my comment. Pare-pareho ng gown, magkakamukha na silang lahat. The usual see-through gowns, the usual peekaboo gowns, the usual high-slit gowns na fully sequin, fully beaded. Parang wala lang, parang isa lang ang gumawa. Andyan, pagka naumpisan yung puro fringes, puro lawit-lawit, puro, ilan yun, nakita ko puro ganon. Tapos, basta, ang sequins dito at ang beadwork, alam mo kung sino ditong kumita ng todo-todo? Yung mga lace nila Lane Madarang sa Divisoria. Ang dami-daming gumamit ng mga ganong gowns. I am not against it, maganda. Ako, gumagamit din ako ng ganon. Pero pag nakita mo pala na halos pare-pareho ang mga candidates sa ganon na suot, parang magsasawa ka rin. Parang hindi mo na makita ang kaibahan ng isang candidate over the rest of the candidates. So, yun lang naman ang comment ko. Hindi ko sinabing pangit, sinabi ko lang na halos pare-pareho, halos uniforme ng look. Tapos, parang gano'n lang. Hindi mo ma-distinguish kung sino talaga ang magandang-maganda at ang hindi masyadong maganda. Eto na. So, ito po ang susunod. Camarines Sur, si Shaina Rabacal.
Si Miss Camarines Sur, ang pagkakatanda, ang aking naalaala sa kanya, eh, malaki bulas, malaki. I mean, proportion. Pero syempre, yung proportion na malaki. Malaki ang matangkad, ang katawan niya, mga shoulders, mga malalaki. Pero, ano naman, sa stage, sa swimsuit, natatanda ko siya na maganda naman katawan niya. Pero alam naman niyo, pag masyadong malaki ang bulas ng babae, pagdating sa long gown, iba ang appeal. Mas may lamang pa rin pagkapayat ka na may shape. Hindi yung payat na may sakit ha, payat na may shape. Ito na yung susunod. Gusto ko ito, si Tarlac, si Sasha Lacuna. Ang ganda ng face. Ang ganda. I mean, ito yung mga typical mga Kapampangan na taga-Tarlac na yung mga Kapampangan speaking communities na mga anak sila ng mga taga parte ng Pilipinas doon, ng Luzon doon. Maganda ito, matangkad dito. Actually, napansin ko agad siya. At saka, kahit nga si Kata Figueroa, kasama ko nun, binulo agad sa akin, Mama, ang ganda, oh. Napansin ko nga maganda. Maganda katawan, ha? Matangkad. Mahaba ang legs. Pero alam ninyo, meron siyang malaking birthmark dito sa mukha. Hindi namin alam. I mean, the audience didn't notice it. Hindi nila alam yun. Pero, ewan ko, kung pag pinag-usapan ng inclusivity, pwede na ito. Kasi, hindi ko alam kung beauty mark yun or magiging kapintasan sa kanya yon. Depende na lang siguro kung paano lalagyan nyo ng concealer or kung paano maipapakita yung tunay niyang ganda kahit meron siyang ganong birthmark. Well, let's see. Tingnan natin kung anong magiging judgment ng mga judges tungkol sa bagay na yan. At saka ito naman, Manila, si Jasmine Rovel Pagyo. Ang nakausap ko nani nito Actually, taga-abroad pala ito. If I'm not mistaken, alam ko Vancouver din ata, ito Canada or something. Tapos, na-represent niya ang Manila kasi sumali pala ito sa Miss Manila. So, maganda ito, matangkad. Saka, nagulat nga ako kahit nagaling sa abroad ito, hindi siya yung the typical ganda na galing sa abroad na Miss Cecilia, na mukhang ang girl or mukhang Canadian girl, hindi ganun mapapagkamala mo talaga na homegrown beauty siya. Pero, kausap ko ang nanay niya, siya pala, taga-abroad din. So, ito na susunod. Malay Aklan. Siya nagre-represent ng Filipino Society of Southern California, si Taylor Marie de Luna. Isa pa itong mestiza din na bata. Ang ganda ng kanyang look. Naka-ponytail lamang siya nung gabing yun Doon lang sa swimsuit. Very fine ang kanyang features. Soft ang kanyang ganda. Pero yung typical mestiza, typical parang kulang sa modeling, walang hindi model expertise niya, hindi katulad dito na well-trained sa mga fashion shows. Maganda, wala naman akong problema sa kanyang ganda. Ito na, ang susunod na batch. Ito yung mga, para sa akin, again para sa akin, na pwedeng masali sa top 10. Ito, unahin ko na ito. Ito, in no particular order ito Kaya, wag yung husgahan ako na hinuhusgahan ako sila. Hindi ako judge. Inuulit ko, hindi ako judge.
nagkakameron lamang ako ng sarili kong opinion at saka impression. After all those years that I've been involved in beauty contests, I've been involved in so many ways sa pageantry. Kaya more or less naman, kahit paano, may nalalaman naman ako. Sabi nga nila nung araw, sabi nga ng press, lagi sinasabi sa akin, I have an eye for beauty. Kaya malakas ang loob ko na gumawa ng sarili kong haka-haka. At marami din naman nagsabi during that night na, ay si Mama, galing yan. Galing niyang mag-detect kung sino man nanalo. Pero syempre, wala naman akong bola kristal para malaman at hulaan. At ito lamang ay assessment ko in accordance to what I saw that night during the pageant. Ito yung ang first pwedeng masali sa top 10. Cebu City, si Gabriela Carballo. Okay, si Gabriela Carballo, maganda naman siya. Amongst the candidates from the Visayas, dun sa parte ng ano na yon, yung area na yon, I think Cebu City representative has the potential of being a winner. Sanay na siya. Kita mo na yung movements niya, aral na. Maganda naman pagkakapackage sa kanya ng kanyang designer, ng kanyang gown. May class siyang tingnan. Typical candidates from Cebu, very competitive. Alam nyo, ang isa pang advantage ni Cebu City is yung, I'm sure, pag ang pinakamagaling yung area of competition is this interview portion dahil doktora pala siya eh. So, syempre, being a doktora, katakot-takot na pag-aaral na niya na hindi English the beauty contest, kundi syempre, to be a doktora, ang knowledge mo sa vocabulary ng different angulo ng buhay, whether it's medical, whether it's yung personal or whatever it is, I'm sure magaling na magaling to. So ito yung next. At taga Bohol, maganda rin ito, si Tyra Goldman. Noong una pa man, isa sa mga pinag-uusapan siya eh. Alam mo naman sa Bohol, isa pa rin mina din yan ng mga magaganda at mga winnable beauty queens. Sa Bohol, hindi mauubusan ng kagandahan. At isa sa pinakamaganda na nakita ko na candidate ng Bohol, ito, si Tyra. So, ito na ang susunod. Of course, si Taguig. Wow! Si Maria Katrina Llegado. Ito magiging, ayokong magsinungaling sa inyo. Si Katrina, ayokong magkuha ng credit, may credit. She was trained very well by the group of TCI. Sila Dominic, marami sa kanila ang nagturo sa kanya ng paglalakad. Tapos, naturuan din siya ng mahusay sa interview. Mga attorney pa naman ang nagturo sa kanya noon. At saka, naisama ko na din siya. Well-traveled itong babaeng to eh. Kahit na aside from down sa mga biyahe ko, na model ko siya, marami siya mga biyahe on her own. And she was able to travel around the world. So alam mo naman, pag ang isang babae, well-traveled, that's the best education kasi eh. So she's well-educated through traveling at in school, nag-excel siya sa Lasal, nag-cum laude siya doon. And when you have opportunity na makausap siya, she talks well. Nung unang contest lang na sinalihan niya noon, medyo masyado na in love ata sa boyfriend. Kaya doon lang siya bumagsak sa interview noon. Yung long gown niya, type ko, kasi unang-una, naiba siya eh. Lahat ng mga sumali, lahat ng mga kandidata, naka-serpentina, yung iba naka
naka straight gown, mga close to the body, maraming see-through, maraming mga slits, maraming everything. Pero siya nagpaka-demure at saka ang color niya silver. Ito ang isa sa mga napag-aralan ko nung araw. Kapag gumamit ako ng silver sa candidate, nakakatulong sa pagganda ng candidate kasi pag tinamaan ng ilaw yung silver, nag-reflect sa mukha para kang mayroong ilaw sa ilalim. So, ang ganda ng effect. Ang ganda, nag-glow. So, sa long gown, masasabi ko na she did it so well. Sa swimsuit, ang ganda rin. Hindi na siya yung gumaya doon sa ibang mga candidates na kung may paliparin nila yung kanila mga shawl, mga scarves nila, para-pareho ng acting nila, yung ihahagis, sasaluhin, tapos pag-gaganon. Hindi siya. Ginawa niya, after na magtanggal siya ganyan, tiniklop niya, wala lang. Simple lang ang lakad niya. Doon mo makikita kung paano lumakad ang isang reyna. Hindi entertainer, kundi isang queen. So, well, siguro bias ako pag sinabi ko yun, pero ano magagawa ko? Yun ang aking opinion. Ang tanungan na lang dito sana wag na lang siya ninervyusin sa Q&A. Pero I bet she'll be one of the best candidate for that night. Hindi ko sinabing winner ha, pero she's one of the possible winners. Okay? Walang samaan ng loob. Sinabi ko. Eto na. Siniluan Laguna. Si Eliana Marie Aduana. Si Eliana, nung bata pa siya, tinuruan siya ni Pati Betita ng modeling. At inirekomenda siya sa akin. Nagkataon may fashion show ko noon, kailangan ko ang model, kinuha ko siya dahil gandang-ganda ako sa mukha niya ng batang yan. Ang sweet. Kinuha ko agad siya bride. Finale ko agad siya noon sa fashion show na yun. Pero after several years, nagkita kami, hindi ko siya napansin na ito pala yung batang ginawa kong bride sa aking fashion show. Nakita ko na siya, sabay kami nag-judge sa Davao ng Miss Earth na siya din nagsabing, Mama, I walk for you. Siyempre nag-second thought ako, I remember you. Ikaw nga pala yung bata noon. So, ngayon, ibang-ibang itsura niya. Ang image na pinoproject niya is sexy. She's very, very sexy. Ang hindi siya kamukha nila, sexy siya, parang mga Carmen Martin sexiness, pero hindi sila magkamukha. Pero parang ganun ang dating niya sa akin. Type ko syempre sa swimsuit, yung gano'ng katawan, talaga maganda. As in, whistle bait ang katawan. Sa long gown niya, medyo dapat sana yung with that kind of katawan, yung ganda niya, hindi na masyadong more is more. Parang umaagaw ng pansin masyado yung gown sa kanyang personality. Kaya nga, lagi kong, itong na-advise ko doon sa mga dating, yung mga designers na nagtatanong sa akin, na if you're designing for a beauty pageant, you have to consider the personality of the wearer. Iba ito sa fashion show. In the fashion show, ang pinag-uusapan dito is ang damit kailangang madala ng model. Pero this time, ikaw, ang binebenta nyo dito ay yung candidate. So, dapat isipin yung gown na mag-enhance sa personality ng candidate. So, kung maganda na candidate, less is more. Yun lang masasabi ko. Tigilan na, wag na niyong isipin na papalakpakan kayo ng audience dahil masyadong maraming dekorasyon, maraming mga embellishments ang inyong gown. Hindi. Mas papalakpakan yung candidate kapag napalabas mo ang kanyang personality. Ang mga may gusto lamang na ganong mga more is more, yung mga may
tacky. Sorry ha, kung nagsabi ako ng word tacky. So, ito na, susunod na potential winner. Baguio, si Gwendolyn Soriano. Maganda ito, kahit anong first ko noon, review ko noon, yung introduction pa ng mga candidates. Si Baguio, pumasok na sa isip ko, nakita ko na yung ganda niya. Parang humahabol na din siya sa ganda nung last year na Miss Baguio din. Pero alam mo, nung gabing yon, I heard, although hindi ko nahalata ng gabing yon, na nagkameron siya ng eye infection. So, syempre, everybody was worried dahil, strong contender. Syempre, kailangan ma-makeupan, matodo ang makeup. Pero hindi lang masyado magalaw dahil eye infection. Pagka yun naggrabe, delikado yon. Pero mukha namang nailusot ito na nagawa ng paraan ng mga stylist, makeup artist, na mapaganda siya, na hindi naman naapektuhan ng kanyang problema sa mata. So, ito na, susunod. Oh my God, Laguna, si Eloisa Jawood, isa pa rin, ito, aaminin ko, alaga ko ito, pero hindi ako nagsali sa kanya sa contest. Si Eloisa, nadala ko na sa different parts of the world. Sa Amerika, sa Canada, sa Europe, and she's really a good model. Nung gabing yon, ang ganda, at ito lang may pagmamalaki ko talaga kay Eloisa, napakaganda ng mukha. Ang galing, buti nila ikamo, sinunod nila yung payo ko na gawin lang straight ang buhok, ilabas ang mukha. Dahil ang mukha ni Eloisa, hindi, ang liit. Ang liit. Hindi mo siya mapapagkamalang trans. Kasi marami magagandang trans. Pero halata mong trans kasi malaki ang bungo. Bungo pa rin ang lalaki yon. Pero si Eloisa, ang liit ng shape ng mukha, ang liit. Kaya girl na girl ang kanyang dating. At saka yung demeanor niya, yung kilos niya, demure na demure. Nga lang, kuminsan, nakakatulong yon, pero kuminsan, parang nakukulangan ako sa laban. Parang hindi ka palaban sa contest kapag kulang ka sa pagiging fierce, kulang ka sa tapang, at saka kumbaga sa sorry for the word, pero kulang sa libog. Yun ang napansin ko sa kanya. At ang long gown, maganda sa kanya, okay naman yung yellow, pero ang dami nilang mga pare-pareho halos ang gown Kay Chico Estiva at ang gown niya na puro fringes na beadwork. Ang dami nilang nagsuot ng ganon. Tapos, ang problema ito na naman, ang slit na hanggang bewang. Tuloy, pag naglalakad siyang ganon, yung damit, instead na naka-steady, gumaganon. Parang nawawala yung queenly walk. So, yun ang kwan. Pero ang ganda-ganda niya. Kung pag-uusapan, pinakamagandang mukha siya nung gabing yun. Ang ganda nung longga, nakapusod na siya. Ang ganda. Kung sino man nag-makeup sa kanya, sino nag-ayos sa buhok niya, saludo ako. Ang ganda-ganda ni Eloisa doon. Pwede na itong sumali sa international competition. Pwede na itong ipanglaban ng Pilipinas. At ako naman, pinapanalangin ko at saka naniniwala ako na she will be on the top 5. So, eto na, susunod. Okay, so province, si Maria at Lisa Manalo. Paano mo naman? Paano ba naman? Paano ka ba naman lalaban kay Atisa? Yung first time ko siya nakita, ginudge ko yun sa Miss Quezon noon, sa, nakalimutan ko ang contest. Nyug-nyug. Nung ginudge ko sa Nyug-nyugan, contest noon, kita ko na agad, panalo na yan. Yung itsura niya noon, mistisang attractive. Mistisang hindi hilaw. Kasi maraming mistisa pero hilaw Pero siya,
ganda pagkamistisa niya. Hanggang sa sumali siya ng Binibini, nanalo na siya, nanalo sa Miss International first runner-up, tapos naging one of the top 5 nung Miss Universe Philippines noong 2024. So, ang hirap nito kalaban. Nasa kanya ng lahat. Ang katangian, ang galing lumakad, ang galing sumagot, ang ganda ng mukha, tapos ang ganda ng katawan. Parang ang hirap itong kalaban. Na kung ako ang nandoon, ako candidate, kung ako'y candidate, sige, laban na lamang ako dito, kahit nasabihin ko na malaki ng edge nito sa akin. Ang pinag-uusapan dito is, if this is kung ako kalaban ni Atisa, if my destiny is to be the winner, so it happens because that's my destiny. I won over Atisa. So, Atisa, siyempre, andun na siya. Mahirap ng kalabanin. Ito yung susunod. Ang Sultan Kudarat, si Chelsea Fernandez, galing ito sa Binibining Pilipinas eh. Alam nyo, hindi ko alam na si Sultan Kudarat pala yun. Kasi, pumunta ako sa CR para to relieve myself. Nakita ko, may isang isang grupo ng mga gays na mga bihis, mga postura, mga talagang yung mga desente na mga talagang mukhang mayayaman ang look. May tinuturang isang babae na sabi ko mukhang candidate ito kasi naka-violet ng swimsuit. Tapos ngayon, nung tinanong ko, ang ganda niya, siya po yung Sultan Kudarat. Ay, ko pala yung taga-Sultan Kudarat. Di ba nanalo ka sa Binibini? Opo. So, nung unang kita kong ganun, ano pala ito? Maganda pala. Maganda kasi isa sa mga magandang frontrunner ito lagi eh. Pero napansin ko lang, parang naliitan ako. Hindi siya yung ganong katangkaran. Pero noon, hindi pa complete ang makeup niya kasi nung makita namin, iba na ang itsura niya nung pagdating niya sa entablado na naka-red lipstick siya, iba ang itsura niya at iba pa rin ang itsura niya sa off the stage. Si Sultan Kudarat, balita ko, she was well-funded sa contest na ito. Ang balita ko, 5 milyon ang kanyang nakuhang sponsorship. Sana ako ganun din. So, eto na, susunod. Pasay, si Amanda Russo, ito ang pinakamatangkad sa mga candidates. Siya nag-represent the Filipino Society of Pennsylvania. Ang organizer po ng contest na ito sa New Jersey yung ginawa ito eh. Kaibigan ko si Dr. Alice Almendral. At alam ko na ang candidate niya, 3. Ang alam ko itong taga-Pasay nito, ang the tallest. At saka, kumpleto, maganda ang katawan, maganda ang legs. At saka, sumasali na ito ng contest sa Amerika, sa Los Angeles, sumali na ito. Kaya, ang balita ko, yung organizer ng contest, talagang kinausap si Alice na hanapin si Amanda para lumaban dito sa contest nito. And I think she has a very good chance na maging kasama dito sa mga top 5 dito. At who knows, baka isuot niya yung corona. And of course, dahil lumaki naman sa Amerika siya, she's at home with the English language. So, malaki yung advantage na niya yun. At ito na ang huli ko. Of course, Muntinlupa, Teresita, Winwin Marquez, pagka i-judge na natin ang palakpak ng gabing yon, panalo na si Winwin. Daming niya talagang fans. Daming nagkakagustong manalo siya. And napansin ko lang nung gabing yon, parang hindi na siya yung typical Winwin na
ng salonga na maraming ginagawa sa gown. Na kulang na lamang paghagi sa inyong gown. Pero this time, naging simple lang ang kanyang lakad. Naging mas queenly. Mas, mas nakita ko siya. Tapos, ang swimsuit, okay, maganda performance niya ng gabing yon. Tapos, of course, magandang packaging niya, maganda ang pagkaka-makeup sa kanya. She's really have a very good chance na to be part of the winners, the group of winners. So, ayan po, that is my personal unsolicited judgment dito sa contest na ito. At ito po ang aking saloobin sa kung sino sa kanila ang magsusuot ng corona at magre-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Again, mga tutoy, mga ining at mga kumari ko na marites with class and style. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa aking review at assessment dito sa Miss Universe Philippines Prelims 2025. So, again, thank you so much at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment dito sa Rene Salud Philippines PH Time.